taon ng Hubileo ay isang panahon ng biyaya para sa buong simbahan. Isang panahon upang mapanibago natin ang ating pananampalataya at magsimulang muli para sa isang mas makahulugan at malalim na relasyon sa Diyos. Kaya naman, ang Jubilee Church ay isang mahalagang simbolo ng Hubileo, sapagkat ito ang espesyal na puok sa mga mananampalataya upang makapaglakbay at tumanggap ng natatanging biyaya ng kapatawaran mula sa Diyos. Sa tuwing ipinagdiriwang ng buong simbahan ang banal na taon ng Hubileo, binubuksan ng Santo Papa at ng kanyang kinatawan ang banal na pinto o Porta Sancta ng apat ng pangunahing simbahan sa Roma na nakatalaga bilang Jubilee Churches. Ang St. Peter's Basilica, ang Basilica ng St. John Lateran, ang Basilica ng Santa Maria Maggiore at ang Basilica of St. Paul outside the walls. Upang pangunahan ang pagsisimula ng banal na taon at pag-anyaya rin sa mga mananampalataya na dumaan sa banal na pintuan upang magbalik loob at muling mapanibago ang buhay at pananampalataya sa Diyos. Ang pagdaan sa banal na pinto, wika ni Papa San Juan Pablo II, ay pag-alpas mula sa kasalanan tungo sa grasya ng Diyos at nangangahulugan ng pagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ito rin ay upang palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya at upang mabuhay sa bagong buhay na ibinigay niya sa atin. Sa pagdaan sa banal na pinto ng Jubilee Church, ang mananampalataya ay makatatanggap ng plenarya indulhensya o ganap na kapatawaran sa harap ng Diyos ng parusang temporal na mga kasalanang pinatawad na. Matapos na tanggapin niya ang sakramento ng kumpisal, magsimba, tumanggap ng komunyon at manalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Bagamat walang bubuksang banal na pinto, liban sa mga basilika ng Papa sa Roma, itinagubili ng simbahan sa pamamagitan ng penitensyaryo apostoliko na ang mga mananampalataya bilang mga peregrino ng pag-asa ay magtatamo ng indulhensyang panghubileo na ipinagkakaloob ng Santo Papa kung magsasagawa ng banal na peregrinasyon o taimtim na pagbisita sa katedral o sa iba pang simbahan o banal na lugar na itinakda ng lokal na ordinaryo bilang Jubilee Churches. Upang maibahagi na rin sa mas maraming mananampalataya ang mga biyayang nakapaloob sa pagbisita sa mga Jubilee Churches. Dito sa Archdiocese ng Maynila, may 24 na simbahan ang itinilaga ng kanyang kabunyian Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, upang magsilbing Jubilee Churches para sa banal na taon ng Hubileo. Ang mga ito ay magsisilbing sentro ng mga peregrinasyon at mga gawain na naaayon sa sektor na itinalaga dito upang higit na maunawaan at manamnam ng mga mananampalataya ang banal na taon, lalo't higit sa pamamagitan ng mga katesismo at sa sakramento ng pagbabalik loob. Narito ang mga Jubilee Churches at kanilang sektor. Para sa mga opisyal at manggagawa sa pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Security Personnel, Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace, Our Lady of EDSA. Para sa mga may karamdaman, manggagawa sa kalusugan at mga person with disabilities, Chapel of St. Lazarus. Para sa mga kabataan at mga mag-aaral, San Felipe Neri Parish. Para sa mga bata, Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para sa pamilya at nakatatanda, Archdiocesan Shrine
and Parish of Our Lady of Loreto. Para sa mga negosyante at entrepreneurs, National Shrine of the Sacred Heart. Para sa mga manggagawa, Archdiocesan Shrine of St. Joseph, San Jose de Trozo Parish. Para sa mga young adults at mga professionals, San Ildefonso Parish. Para sa artists, musical bands at mga atleta, St. John Bosco Parish. Para sa mga nasa sektor ng edukasyon, San Fernando de Dilao Parish. Para sa mga confraternities, ecclesial movements, mga samahan at new communities, Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo. Para sa mga seminarista, diakono, pari, obispo, konsegradong mga individual at mga misyonero, San Carlos Seminary. Para sa mga katekista at voluntaryo, Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Para sa mga mahihirap, mga ulila at inabandona, National Shrine of the Our Lady of the Abandoned. Para sa mga persons deprived of liberty at kanilang pamilya, Our Lady of Sorrows Parish. Para sa ecumenical at interfaith, National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Para sa mga overseas Filipino workers, migrants at mga refugees, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. Para sa ekolohiya, San Pablo Apostol Parish. Para sa mga digital communicators, Mary Mother of Hope, Mission Station, Landmark Chapel. Ang mga pambansang dambana at Basilica Minor ay itinalaga rin bilang Jubilee Churches. Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Cathedral. National Shrine of St. Jude Thaddeus. Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene. National Shrine of St. Michael and the Archangels. Minor Basilica of San Sebastian, Our Lady of Mount Carmel Parish. Ang mga Jubilee Churches na ito ay magsasagawa ng mga katekesis, regular na pagdiriwang ng sakramento ng kumpisal, Eucharistic adoration, at iba pang gawain na may kaugnayan sa Jubilee celebration. Ang mga hindi makakapaglakbay sa mga Jubilee Churches dahil sa kanilang karamdaman, katandaan o iba pang kadahilanan ay inaanyayahan rin na makibahagi sa espiritual na gawaing ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalangin, pag-aalay ng kanilang mga sakit at pagdurusa sa araw-araw na buhay at pakikilahok sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ang taon na Jubileo ay isang panahon na natatangi at masayang pagdiriwang na may tatak ng pag-ibig at habag ng Diyos. Kaya't halina at maglakbay tayo sa mga Jubilee Churches at yakapin natin ang pagkakataong ito na baguhin ng Diyos ang ating puso at isipan, linisin ang ating kaluluwa at buksan ang ating puso sa Kanya, na nagpapahintulot sa ating sarili na maging Kanyang instrumento para sa ikabubuti ng ating pamilya at komunidad.